Sigurado, malungkot na malungkot ang mga DDS ngayong araw na to dahil si BP Lenny at si PBBM nagkita na sa Naga. At ang nakakatawa dito, ang sabi ni PBBM, the most political thing doon na ginawa niya ngayong araw na to ay nagsuot siya ng pink socks in honor of the former Vice President. Nakakatawa, no? Siyempre, pag tinanong sila ng mga reporters, hindi naman nila sasabihin na tungkol sa politika itong pagkikita nila na to. Hindi naman talaga nila yan gagawin kahit tanungin pa sila ng mga reporters kung ito ba ay may kinalaman sa pag-a-announce ni BP Sara na siya itatakbo bilang presidente sa 2028. Okay, yan ang mga sinasabi niya nila. And let's take their words at their face value. Kung ano yung sinasabi nila, yun na yun. Pero, minsan, mas maganda na tingnan natin yung mga bagay na hindi nila sinasabi. Kasi minsan, kung ano yung hindi nila sinasabi, pero nakikita natin yung galawan nila, yun pa yung pinaka mas malapit sa katotohanan kesa sa mga salita na lumalabas sa kanilang mga bibig. Nakakapagtaka naman kasi na timing, right after na mag-announce si BP Sara na tatakbo siya, nagkita itong dalawang dating Beatle rivals mula pa noong 2016. Naglaban bilang vice-presidente kung saan nanalo si Leni Robredo, dinimanda ni PBBM si Lenny ng electoral fraud, di ba? Humantong pa yung kaso na yan sa napakahabang panahon hanggang naideklara na si Lenny talaga yung nanalo. Naglaban ulit sila ng 2022 para sa presidential elections na pinanalunan naman ni PBBM. At ngayon, magkasama sila sa isang picture. Hindi ko na-imagine na mangyayari yan eh. Dati very anti-PBBM ako, pero ngayon pa lang inaamin ko na nagkamali ako. The same way na nagkamali ako noong 2016, na ibinoto ko si Digong na nagsabi na pumunta siya ng West Philippine Sea, magdadala siya ng flag habang nakasakay siya sa jet ski. Yun na nakabulag sa akin noon eh. Ito naman kay PBBM, very anti-PBBM ako kasi inaasahan ko na kapag nanalo tong Pangulo, lahat ng ginawa ni Digong, tuloy-tuloy lang niya nagagawin. Pero nakita naman natin hindi. So, nagkamali tayo. Hindi naman tayo perfect human beings. Mas madalas pa nga tayo siguro nagkakamali kaysa nakakagawa tayo ng tama. Pero this time, I'm sure na tama na suportahan natin itong si PBBM sa mga ginagawa niya. Kasi doon pa lang sa issue ng West Philippine Sea, nung nakita ko yan, na talagang ipinaglalaban niya, kotang-kota na siya sa akin eh. Kumota na siya sa akin, lalo na nung napakulong pa niya si Digong, etong issue ng flood control na hinahabol yung mga lahat ng involved yan, kahit sino pa yan. Kumota sa akin si PBBM dahil hindi ko inaasahan na yan ang kanyang mga gagawin. So, kung ano yung hindi natin inaasahan sa mga susunod na araw, pero gusto nating mangyari, baka yun pa. Kasi etong dalawang puwersa na to, baka ito talaga ay magsanib. Magsanib para sa iisang adhikain, para sa iisang goal, na hindi na makabalik sa posisyon ang mga Duterte, si Sara bilang Pangulo, dahil kapag ito nangyari muli, baka wala na tayong bansang Pilipinas sa pag-uusapan after 2028. Etong election ng 2028 is the most consequential election dito sa buhay natin. Kaya dapat hindi natin bigyan ng pagkakataon ang isang kamuka ni Sara na maupo muli sa kahit anumang posisyon sa gobyerno, lalo na kung Pangulo, at pagkatiwalaan natin ang trilyong pisong budget ng Pilipinas. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ito sa milyon nga lang na budget ng OVP. Nasubukan na natin, doon pa sa trilyon at siya pa yung Pangulo. My God, isipin natin mabuti yan. Para kang naglagay ng Dracula o vampira sa isang blood bank kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo sa 2028. Kagaya po ni Sir Third View, akala ko po magiging kagaya ni Duterte si PBBM kasi yung plataforma po nila noon, kung matatandaan yung continuity. So, kagaya po ni Sir Third View, iniisip ko ipagpapatuloy ni PBBM ang EGK, ang hindi pakikipaglaban para sa West Philippine Sea, at ang iba't iba pang mga bagay na ayako na ginawa ni Duterte. Pero nung nakita ko po, pinakita ni PBBM na hindi siya ganun, at nagpapasalamat ako na maraming pagkakamukha yung pulisiya ni PBBM sa mga plataforma ni former VP Lenny,
nagpakita po ako ng suporta kay PBBM. Nagpakita po ako ng suporta at sabi ko kailangan maprotektahan siya hanggang 2028. Dahil nakita ko naman po yung mga gusto ko ring mangyari sa Pilipinas nangyayari. Pero hindi naman natin sinasabing perpekto, no? Pero ako po, nakita ko na nag-e-effort naman yung mama, nagtatrabaho, at yung mga bagay-bagay na gusto kong protektahan niya na pag-aari ng bansa natin at mga bagay na iwasan niya dahil hindi po pabor sa karapatan ng mga Pilipino ay ginawa naman po niya. Kaya thankful po ako doon, kaya kahit kakamping po ako, nagpakita po ako ng suporta kay PBBM. At gaya din po ni Sir Third View, sana nga po, no, magtulungan at magsuportahan si PBBM at si Mayor Leni Robredo sa 2028. Hindi man sila tumakbong magkatandem, sana suportahan ni PBBM si Mayor Leni Robredo sa 2028 kung mag-decide si Mayor Leni na tumakbo bilang presidente. Pero sa ngayon po kasi talagang inuuna nila yung pagtatrabaho at wala pa po silang sinasabi kung ano yung plano nila sa 2028. So yun po yung reason namin mga kakamping na nagpakita ng suporta kay PBBM dahil may nakita kami na ginagawa niya na nagustuhan namin at hindi niya tinuloy yung mga bad policies ni Duterte. Yun po ang aming rason mga kababayan. So maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po no, ipanalangin natin na magtuloy-tuloy itong suportahan ng mga leaders natin na totoong nagtatrabaho at hindi yung mga politiko na nagpapakita ng pagiging ganid sa kapangyarihan. Huwag po natin suportahan yung mga ganung uri ng politiko at alam nating maka-China na pababayaan na naman ang West Philippine Sea. Yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.